Ang ating teksto ay mula sa aklat ng Hebreo, kadalatang 12, talatang 1 hanggang 3. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng nakakaraming saksi, ang galing natin ng anong balakid at kasalanan ng makakit sa atin, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Verse 2. Ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya, kasalanan ng ating pananampalataya mula simula hanggang kapusan. Dahil sa kadalaan na hinintay sa kanya, hindi niya ilinta ng kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ay makaupo sa kanan ng puno ng Diyos. Verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tinis niya pupusig sa kamay ng mga pagkasalanan upang hindi siya humanupay upang hinaan ng Diyos. Malayo po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita at kanyang maraming Diyos na sa langit, salamat po muli sa pagkakataon at panahon na pinagkalog po sa amin. Sa araw na ito, kami ay tumulong sa iyo at patuloy natin pinata sa ating mga buhay, ang ating espiritu at kaluluwa na iyong sinasabi at hindi humingi namin ng patawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. O kami ng magal at dapat sa aming pagtanggap ng iyong mga salita ng iyong mga. Magandang espiritu, kayo po ang tutulong sa amin, yung itinong lingkod, upang aming mapakinggan ang mga nabigla sa iyong mga salita. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pag-usapan natin ngayon mga kapatid yung mga halimbawa ng pananampalataya ni Kristo. Of Christ example of faith. Ang halimbawa ng buhay na pananampalataya ni Kristo ay ang ganap na mabuting bagay o magtagumpay sa Kristiyano pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, mahirap talaga itong buhay ang pananampalataya. Lalo na kung tayo ay nakabase o nakabatay doon sa pananampalataya ayon po sa ating mga pisikal na ginagawa sa buhay. Ang pananampalataya ayon sa Biblia ay mga bagay na espiritual na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikinig, sa pamamagitan ng ating pagbubulay, sa ating pagbabasa na salita ng Diyos at sa tulong ng Banal na Espiritu ay tayo ay pinapaunawa yung mga bagay patungkol doon sa langit na nakaugnay sa ating pananampalataya sa Diyos. Pag-usapan natin yung mga katangian upang sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ni Kristo. The qualities to follow Christ's example of faith. Paano ba natin gagawin yung ating pagsunod sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo? Number 1, sabi nyo sa verse 1 ng ating teksto, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Let us run with perseverance the race. Paano ba tayo tumatakbo sa ating pananampalataya? Is it going to the purpose of God? Or is it doing to our purpose? Paano ba natin nilalakaran yung pananampalataya na mayroong pagtitiyaga, yung perseverance? Ang pagtitiyaga sa ating buhay pananampalataya ay napakahalaga. Ginamit na halimbawa ni Pablo, ni Apostol Pablo, ang boxing. Next slide. Ginamit ni Apostol Pablo ang boxing bilang sumasalisa sa pamumuhay ng Kristiyano. Hindi niya layunin ang sumuntok sa hangin. Bagkus kung hindi niya dinidisiplina ng mga katawan sa paglilingkod kay Kristo. Alam niyo yung mga boksingero, hindi sumusuntok sa hangin yan. Ang sinusuntok niya yung kalaban niya para siya manalo, para siya magumagi. So, ngayon, binigyan na halimbawa ng Apostol Pablo ang ating buhay pananampalataya. Ang ibig sabihin na tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa pagsuntok sa hangin ay hindi tayo nagpapakasakalin sa ating pananampalataya, mga kapatid. No? We are not relying our faith on the basis na tayo
ay dumidepende doon sa mga bagay. Ang ating pananampalataya ay nakadepende dapat doon sa salita ng Diyos at nakasinkro sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, katulad ng boksingero na laging nakasinkro yung kanyang paningin o yung kanyang atensyon doon kung saan niya patatamaan yung kanyang kalaban, gayon din yung ating pananampalataya. Nakasinkro tayo kung saan dapat nauukol yung ating pananampalataya na hindi nakapatay doon sa mga gawa na ating pinaroonan. Doon sa mga bagay na gawa ng ating buhay pananampalataya. Kung di nakasintro, nakatutok doon sa mga bagay na magkakagumbay tayo. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo. Siya mismo ay nagpatuloy ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdisiplina sa kanyang sarili. So mga kapatid, ang pananampalataya natin ay may kaakibat na paglilingkod at responsibilidad. So ibig sabihin, ang pagdisiplina sa ating sarili upang tayo ay manatili sa ating pananampalataya ay dapat at lagi na tayo ay nakatungkol. Sa anong pamamaraan? Marami tayong mga bagay na ginagawa sa ating buhay na nakaugnay sa ating pananampalataya. Ang pinakamahalagang bahagi sa buhay ng isang pananampalataya, una, yung kanyang prayer life. Yung disiplina, sinasabi ni Apostol Pablo is, we need to discipline ourselves for us to strengthen our faith doon sa mga bagay na magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy tayo. Ang unang ginagawa ng isang mananampalataya na pagdidisiplina sa kanyang sarili ay yung kanyang personal life prayer. Yung personal na buhay sa pananalangin. Hindi niya pinapabayaan mo. Hindi niya pinalilitaan mo. Kahit may ginagawa siya. Kasi kayo naman tayo, di ba? Kahit may ginagawa tayo, pwede tayo manalangin. Kung wala na talaga tayo. Pangalawa, ang pagkain pisikal o ang ating pisikal na katawan ay kumakain ng regular na pagkain. Dapat, hindi nagiging malnourished yung ating espiritu sa pamamagitan ng pagkain ng salita ng Diyos. So kaya i-encourage tayo na hindi na tayo nagpakinig ng salita ng Diyos, but of course, we need to discipline ourselves at least to read the Bible. Kahit isang verse lang sa araw, at least merong kinakain yung Espiritu. Napakahalaga rin mga kapatid kasi ang Panginoon sa Kristo ay nagsabi na hindi lang tayo nabubuhay doon sa kinakain. Ibig sabihin ng tao ay hindi lang nabubuhay sa pisikal na bagay. Kasi alam niyo bakit napakahalaga ng pagkain spiritual? Kasi mayroong isinilang na espiritu at pag yan ay pinabayaan natin, ano nangyayari? Hindi mo naman mamamatay kasi yung espiritu binigay sa atin ay walang hanggan. Huwag niyo isipin mamamatay yung espiritu na yun. Ang mangyayari lang, tiyak malulupay pa yan. Manghihina yan. Diba? So, ganyan kung nakikita natin ang pisikal na kalagayan ng isang tao kulang sa pagkain, nakikita natin. O rin sa inyo, magdami ng effect pagkakasakit yan. Alam nyo, yung pisikal lang yung nagkakasakit. Pati yung spirit natin. Kapag kaya na hindi normal na kumakain, magkakaroon ng effect doon sa kanyang espiritu. Sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. Alam niyo ang mga panahon sa pahinsahan ay tumatakbo lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagputuhin niyo ang pagtakbo ng mga gantimpala. Lahat ng mga maraming nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magpamit ng isang gantimpala at panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahanap natin ay pamahabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin.
Subalit, pinapahirapan mo ang aking katawan at sinusuki ito upang sa kayo hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos tumangaral sa iba. Bagaman at binigyan ni Apostol Pablo ng halimbawa sa isang siguro, ang pinapatugunan niya dito yung espiritual natin buhay. Dahil sa Apostol Pablo ay tinawag upang mangaral ng salita ng Diyos. Kaya naman hindi siya tumitigil sa kanyang pangaral kahit ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Nabasa natin kung gaano yung hirap na kanyang dinadanas o dinanas, subalit hindi siya tumitigil. Ngayon niya, dinidisiplina yung kanyang sarili. Ibig sabihin, kung siya ay dumadaan ko sa pagsubok, hindi nagkikita hinalyon para siya ay manupay payong panghina sa kanyang pananampalataya. Pagkus nagiging isang hamon sa kanya, paano niya ipagpapatuloy yung pagkatawag sa kanya bilang apostol. Ngayon din sana mga kapatid sa ating buhay pananampalataya. Maraming challenges, maraming mga hindrances, tayong nararanasan everyday mula sa ating bahay hanggang sa trabaho. Subalit, malinaw ang pinapaalala sa atin na hindi lang tayo nakapasig doon sa ating mga pisikal na bagay na pinagkakaabalahan. Sana yung mga bagay na pinagkakaabalahan at pisikal na hindi maging hadlang sa ating spiritual na pamumuhay. Kung paano pinupusok natin yung inaalagaan natin ng ating pisikal na katawan, gayon din dapat sa ating spiritual. Upang sa ngayon, hindi tayo mawalay doon sa totoong pananampalataya natin. Alam mo minsan, mga kapatid na pinagamit ang tao kahit yung trabaho natin. Diba? Ginagawa niya man lang yan para mawala tayo ng time. Na tayo ay magkaroon ng panahon para sa salita ng Diyos. At sa ito po mga bagay na patungkol sa spiritual na ating mga. May isa pa rin po, may isa pang kailangan ng ating spiritual na mga sa panagalangin. Yung ating pagkakasahado sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa pangalan yung ating fellowship. Ito na po na